Sa wakas, nakikipagsagutan na ang mga senador sa lower house. Sa wakas, makikipagsagutan at nakikipaglaban na sila dito sa mga congressman. Hay, salamat. Akala ko hindi kayo iimik. Akala ko kasabwat. Ganun lang naman yun di ba? Pag hindi umimik, kasabwat. Akala ko kasabwat, ha? Maganda yan. Pag-usapan natin yan. 2 linggo bago magbukas muli ang sesyon ng Senado, nag-meeting kahapon ang mga senador sa paungunan ni Senate President Mig Zubiri. 16 na senador ang dumalo sa 4 na oras na caucus. Kumpleto ang Senate leaders. Karamihan din sa mga dumalong senador ay galing sa mayorya, pero present din si Senator Risa Ontiveros mula sa minority bloc. Huwag na yan si Senator Ontiveros. Ay, hindi. Sige, sali nyo na. Andyan na siya Ayon sa source ng News 5, kabilang sa mga tinalakay sa caucus ay ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Senado tungkol sa People's Initiative. Pero sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, wag daw linlangin ang taong bayan na kailangan ng bansa ang charter change. Hindi raw nabibili ang opinyon ng mga Pilipino. Alam na hindi raw nabibili ang opinyon ng mga Pilipino. At eto, sinabi na ng mga senador, huwag nyo utuin. Hindi man diretso pero parang ganun. Huwag nyong linlangin. In short, sa Tagalog, huwag nyong utuin ang mga Pilipino. O kayo kayo mga congressman dyan, ano na? Bago natin i-discuss itong ng malaliman, daw ng lahat. Tinatawagan po natin ang pansin ng speaker nyo. Speaker Martin Romualdez, huwag nyo pong hayaan na tahimik ka lang. Ano yan? Ganyan mo? Style mo? Bulok? Tatahimik ka? Hindi ito issue na baliwala na pakalat lang ng vlogger. Okay lang kung pakalat lang ng vlogger Walang problema. Pero kung ito ay inaalmahan na ng mismo ng mga senador, mayor, at even mga kapwa nyo congressman, inaalmahan na yan. Anong ginagawa mo, Speaker Romualdez? Nakatago ka pa rin sa pantry, sa pantry. Ano yung pantry? Baka nagkakape. Hindi, saan ka nakatago? Kasi alam ko na yung style na gagawin nito ni Romualdez In my opinion napanood ko na to parang Netflix Tatahimik siya, hindi siya sasagot, para kunwari walang nangyari. Tapos ang sasagot sa kanya, aalma yung mga iba niyang mga kasamahan dyan sa Congress. Epal yan yung mga the likes of Nograles. O sino pa isa? Magpapa-epal-epal. Hindi. Ikaw ang leader. Ikaw ang speaker ng Congress. Sagutin mo ito. Hindi ito bali-balita lang ng media. Bali-balita ng mga vloggers. Pasabog ng mga vloggers. Hindi lang po. Mga katulad mong public officials, elected officials. Kagaya mo, Martin Romualdez. Nga ka dyan? Papayag ba tayo? Magsusumbong na naman yan. Bagamat hindi natin alam kung talaga nagsusumbong siya. Pero ano pa ba yun? Bukas, makalawa, next week, ipagtatanggol na naman ng mga congressman? Ano to? Proyekto na lang ba ito? Kaya kasi kayo mga congressman, wag nyo ipagtanggol. Hayaan nyo sumagot. Matanda na yan, laki-laki na nga Ang laki na nga nandyan, hindi pa kaya ipagtanggol yung sarili. Kaya niya na ipagtanggol ang sarili, ikaw ang sumagot mismo. Nakipagsagutan sa'yo si PRRD sumasagot Hindi naman siya tumatago sa pantry. Sagutin mo, Romualdez. May problema ang bansa. Eto problema ng bansa. Tapos tahimik ka dyan. Ano yan? Ano yan? Mamaya makikita kita gumaganong-ganong ka na rin. Tingnan natin, abangan, hulaan ninyo sa mga manunood ng replay, lagay nyo yung komentaryo nyo dyan, At saka nanonood ng live ngayon, ilagay nyo yung komentaryo nyo dyan. Sino na naman kaya ang papapil? Tahimik si Romualdez, sino na namang lingtik ng mga congressman na papapil at sasaluhin na naman si Romualdez? Sila na naman magsasalita in behalf of Romualdez. Sa mga manunood nito, na congressman, baka makapanood kayo Basahin nyo na lang Alam naman ng tao kung sino magsasalita ulit in your behalf. Sige, pakilagay nyo dyan. Sino sa tingin nyo magsasalita na naman in behalf of Romualdez? Nako, kayo. Ang dahilan kaya pinipilit buwagin ng Senado at nais lang daw nilang palawigin ang kanilang termino. Ilang araw nang umuugong ang usap-usapang may nangyayaring panunuhol sa mga... Kita mo kumakalat yan, may panunuhol. Ba't walang nakakarating dito sa lugar ko? Paratingin nyo yan dito sa lugar ko nang mapicturean ko yan, mabidyohan ko. Hindi, wala akong nakikita Sabagay, hindi ako naglalalabas ng bahay. Ayan, kalat na. Hindi nyo na maitatago yan. Kahit sa lahat ng pantry kayo magtago.
puputok sa pagmumukha nyo yung kababuyan na yan, ginagawa na yan. distrito para makakalap ng sapat na lagda para sa People's Initiative. Dito ni Pinoy News Files, Mix Nograles, Saldo Co at Franz Castro. Ayun, yan ang mga tagapagtanggol. Hindi. Mamaya tingnan natin ha. May i-discuss ako dyan. Iba pakiramdam ko sa Makabayan Black. Mamaya discuss natin. Ha? Kung may isa sa katuparan ito, pwedeng pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara para sa pagbabago ng konstitusyon at kapag nangyari yan, mawawalan ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas. Dahil 24 lang ang kanilang boto, luging-lugi sa higit 300 mambabatas sa Kamara. 118, lugi talaga sila kasi pag pinag-isa, dapat magkahiwalay. Mautak din talaga tong Congress, no? Alam mo tong Congress, ang gagawin nilang tae yung Senado. Ano ibig sabihin? Gagawin nilang salingkit. Pag magkasama ang botohan, anong kwenta ng 24 na votes? Loko rin, no? Ano rin ha? Ano ba yung parang unggoy na Tuso rin no? Tuso ang datingan nyo, ha? Talagang gagawin yung salingkit ang mga senador, ha? Talagang kayong mga diktador na kayo, ha? Pero ayon kay Senator Villanueva, hindi ito tungkol lang sa Senado. Ipinaglalaban lang daw nila ang karapatan ng mga Pilipino. Nakaukit din daw sa ating kasaysayan na hindi kailanman naging traidor sa taong bayan ang Senado. Patuloy raw kumukonsulta ang parang aalisin pa ang Senado, no? Gusto nito maghari-harian. Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Hindi naman natin sigurado. Congressman. Speaker, gusto mo bang maghari-harian sa Pilipinas? Hindi, tanong lang po yan, Speaker. Ha? Kasi parang pati senador, ayaw mo ng ha? Ikaw na kaya, Presidente, palit na kayo. Ang epal mo rin, Brad, Sir, medyo may kaepalan yung datingan mo. Ha? Hindi, di ba totoo naman? Real talk lang po tayo. Huwag kayo magagalit. Opinion ko yan, ha? Pero sa akin talaga may kaepalan to si Romualdez. Ha? Epal ito, Ay, nako. Senado sa mga eksperto at stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang sa iningan nila ng payo at opinyon ay si Mamaya tayo na ipapatawag dyan. Naku. dating Senator Ping Lacson. Para kay Lacson, under siege daw ang Senado at delikadong mawalan ng saysay o papel ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan. Hiningi nila ang payo ni Lacson. Ako isang-ayon. Delikado po ang Senado ngayon. Pag kayo hindi gumalaw-galaw dyan, ako po ay hindi po ako kontra sa pagbabago ng ating saligang batas. Kaya lang, hindi lahat ng maganda ay tama. Ano ibig sabihin? Pag ang isang bagay maganda, pero mali ang timing, pangit. Kung may nanonood sa akin ditong 9 years old, 10 years old, sige, subukan mo mag-asawa. Diba? Bakit? Ba't yan ang ginamit mo example? Hindi yung pag-aasawa, bigay ng Diyos yan Pero pag mali timing, minadali mo yan, gawin mo magpakasal ka 10 years old. Di ba? Naku, puro problema aabutin mo. Coach Oli, pwede ba magpakasal? Hindi. Pwede naman sila live-in, di ba? Anong punto? Hindi sa ayaw ko ang tsa-tsa. Ayaw ko ngayon. Dahil palpak ang gobyerno natin ngayon. Kaya huwag kayong papayag. Kahit anong explanation nyo ngayon, delikado yung masingitan. Kasi silang nakahawak dyan Maaaring yung ibang senador, maganda ang motibo. Yung ibang congressman, maganda ang motibo. Kaya lang, be realistic mga brad. Kontrolado nila yan Kontrolado ng mga swapang yung mga mabubuti. Bakit? Iilan lang yung mabubuti. Karamihan dyan swapang, garapal, sakim, sa kapangyarihan. So, huwag nyo na munang isingit yung mga magaganda ninyong plano. Kasi posibleng magandang inyong plano pero pag ngayon natin pinilit yan, delikado tayo. Pag swapang pa ang nakaupo, huwag ngayon mga brad. Magising kayo. Ano ba nangyayari ngayon? Halimbawa, si Pulong mabuti. Si Sara mabuti. Nananaig ba yung kabutihan nila ngayon? O yung kaswapangan ng mga ibang politiko ang nananaig? In time, mananaig din yung mga mababuti. But for the meantime, habang nananaig ang kasamaan, wag muna. Okay? Ganun lang kasimple. Wag na natin pahirapan. Kasi hindi, may mga nagtutulak na ibang senador na mabuti naman. Yes, mabuti. Wrong timing. Pinayuhan din ni dating Senator Lacson ang mga senador na kailangan maging handa silang maghain ng petisyon sa COMELEC hanggang Korte Suprema para questionin ang validity at constitutionality ng Republic Act 6735 sa pag-amyenda o pagbabago sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Si Senator Amy Marcos naman gustong paimbestigahan sa Senado ang bayaran umano sa People's Initiative. Romualdez, pati pinsan mo, galit na sa'yo. Galit sa'yo ang pula, galit sa'yo ang dilaw, galit
sa'yo ang DDS. Saan ka pa pupulutin yan, Romualdez? Hindi, dapat talaga, ako isang ayon sa sinabi ni Senator Lacson, paimbestigahan yan. Pati ito, si Amy, paimbestigahan yan. Kakapalan ng mukha yan Pagsusuhol niyan. Tatandaan natin, ha? Hindi lang suhol dito, pati suhol sa eleksyon. Hindi mga ungas yang mga yan. Switik nga Pag may sumuhol sa inyo sa eleksyon o kahit anong klaseng suhol o yung ayuda may kapalit, tatandaan nyo, inuuto kayo niyan. Wag na wag kayong papayag. Kunwari, eleksyon, boboto nyo. Hindi na ako mga magpapangalan. Baka magalit na naman ng ibang grupo sa akin dito. Ilan sa inyo ang naalok na iboto si ganito? Nanalo? Tingnan nyo, palpak yan. The fact na ang isang kandidato nagsusuhol, loko-loko yan. Walang karakter yan. Babawiin yan sa'yo. Akala mo ba kung gumastos ng bilyon yan, hindi niya babawiin? Ano yan, charity? Gumising kayo mga Pilipino. Huwag kayong magtanga-tangahan, ha? Walang suhol na ibibigay sa inyo na hindi sa inyo rin babawiin. Baka mamaya sinuhol sa inyo 300, ang natalo mo dahil silang nakaupo 30,000. Wala, lugi ka. Walang matino na politiko ang magsusuhol. Tatandaan nyo yan.